Hallelujah. Ilang days na lang po para i-celebrate. Alam niyo po, hindi naman yan talaga yung exact date. Pero mahalaga, inaalala natin ang kapanganakan ng ating Panginoon. Amen? Kaya Merry Christmas to all. A blessed Merry Christmas to all. Sabihin mo sa katabi mo, a blessed Merry Christmas. Ayan. Naniniwala po ba kayo na pinagpala ang lahat ng tao nung isinilang ang ating Panginoon? Parang hindi po kayo naniniwala. Alam mo, kailangan masaya tayo. Amen? Kasi nga yung pag-asa, yung sure hope, na katulad ng ating series title na Sure Hope of Tiyak na Pag-asa, na matatagpuan natin sa Colosas 1:27, muli po natin balikan. Ang sabi po dito, nais ng Diyos na ihayag sa atin ang dakilang kamangha-mangha niyang plano para sa lahat ng tao. Sa lahat po ng tao, sa lahat po tayo, sa atin lahat. At ito ang lihim na plano si Kristo sumasa inyo nung ipinanganak ang ating Panginoon Kristo at ito'y basehan ng pag-asa ninyo na inyong makakamtan ang napakabuting kalalagayan sa hinaharap. Kaya po ang Kapaskuhan ay pagpapakita po ito ng sure hope o tiyak sa hinaharap. Yun po yun, yung ating makapili ang ating Panginoon Kristo, yung pangako niyang buhay na walang hanggan. Kaya po tayo, habang po tayo nabubuhay, meron tayong tiyak na pag-asa na po tayo makakasama ng ating Panginoon doon sa Kanyang kaharian. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya yung kapanganakan ng ating Panginoon Kristo ay paglabas din o pagpapakita ng katapatan ng pangako ng Diyos sa atin. Okay? Bago po ako magsimula ng mensahe ng Panginoon, magkakaroon tayo ng laro. Okay? Gusto niyo po man laro? Short quiz po tayo. Okay, pag may tanong po ako, mamili lang pa kayo. Sasagutin niyo po ba? Okay? Sino ang nagsabi kina Maria at Jose na pumunta sa Bethlehem? A, isang anghel. B, isang panaginip. O C, Caesar Augustus. O sino po ang sumagot ng letter A? Pakitaas ang kamay. Okay, alam ko po yan. Yung letter B, pakitaas po ang kamay. Yung letter C, pakitaas po kamay. Ba't iba hindi sumasagot? Okay, ulitin ko po O letter A, sino po? Pakitaas ang kamay. Okay. Yung sagot po yung letter B, pakitaas po ang kamay. Yung letter C, wala talaga. Ang sagot po ay si Caesar Augustus. Akala niyo po, anghel Kasi po, nung nagkaroon po kasi ng census, yung si Hari po dito, si Caesar Augustus, ay nagpalabas po siya ng census kung saan ang lahat na panganay na anak kailangan po ilista. Kaya hindi po sinabi ng anghel o ng ating Panginoon na pumunta, kundi ito po ay utos na kailangan pong sundin ng mga Israelita. Kala niyo po, biblical po ito, hindi po galing po ito sa mga kung saan-saan lang. Ang pangalawang tanong po, paano nakarating sina Maria at Jose sa Bethlehem? Letter A, naglakad sila. Letter B, naglakad si Jose, sumakay si Maria sa asno. O letter C, sumakay sila sa mga kamelyo. Sino po sumagot sa letter A? Wala. Letter B. Ayan. Letter C. Ba't parang kumukunti ng pautin sumasagot? Alam niyo po ang sagot, none of the above. Akala niyo may nakikita niyo sa pelikula? Wala pong sinabi sa Bible kung saan po sumakay sila. Basta po sinabi doon, pumunta po sila ng Bethlehem. Wala pong sinabi sa Bible kung anong sinakyan nila. Kaya, akala nyo, yung mga nakikita nyo yan, napapanood nyo. Okay, ano po yung pangatlo pong tanong? Okay, anong mga hayop ang nasa paligid ng sabsaban? Letter A, mga tupa, kambing at asno. B, manok, kamelyo at kabayo. C, baka, baboy, at usa. O sa letter A, pakitaas ang kamay. Ayan. May premyo po ito, Kala nyo, Tinitignan ko yung mga nagtataas na kamay. Letter B. Wala. Letter C. Wala rin. All. Ang sagot po, none of the above. Wala din po dyan. Kaya sabi ko sa inyo, porkit nakikita nyo sa bilin, hindi po yun ang totoo. Pag binabasa po nyo ang salita ng Diyos, wala pong binanggit. Ang sinabi lang po, sabsaban. Pero wala pong sinabi doon na mga hayop na kasama ng ating Panginoon. Okay?
Susunod na tanong, kailan ang kaarawan ni Jesus? Letter A, December 25. Letter B, September 18. Letter C, January 8. Ang sagot niya? None of the above. Natututo na kayo. Praise God, palakpakan natin ang Panginoon. Di ba? Alam niyo, wala dyan. Kasi in December 25, hindi po. Sa Bible scholar, hindi pwede po kasing mangyari. Kasi po, malamig. Wala pong magpapastol ng malamig. Okay, may pastol po kasi nangyari dun eh. Nagpakita ang anghel. Kaya, sineselebrate po natin, hindi po talaga exactly December 25. Okay? Hindi po natin pero ang sineselebrate po natin, inaalala natin ang kapanganakan ng ating Panginoon. Huling tanong na po, ilang hari mula sa silangan ng bumisita kay Jesus? Letter A, 3. Letter B, 4. Letter C, 12. Letter A, pakitaas sa kamay. Ilan daw bumisita? Letter B. Letter C, ilan? Anong sagot po? Hindi po. None of the above. Hindi naman po hari ang pumunta po, kundi mago, kundi ito po yung mga wise man, na kung saan ang mago po, ito yung mga dalubhasa sa pag-aaral po ng bituin. Sabi ko sa inyo, magbabasa kayo ng Bible eh. Hindi po nakita nyo sa bilin, yun na eh. Di ba? Pag nakita nyo may corona, hindi po. Ang sinasabi po sa Bible ay mago or wise man. Kaya kala nyo, hari hindi po. Ayan, okay? Ito po ipinapakita, ang Christmas is all about Christ. Amen? Ito po patungkol sa ating Panginoong Kristo. Wala yung, kanina may binanggit si Mami Gay sa kanyang prayer, give, yung vacation or something. Hindi po diyan ang kapaskuhan, ang pagsilang ng ating Panginoon. Kundi ang pagsilang ng ating Panginoon is all about Him. Sa Kanya lang po dapat nakatutok. Bakit po? Ano po sinasabi sa Lucas 2:10-11? Sabi po dito, pero sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot dahil naparito ko upang sabihin sa inyo ang mga balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas na Kristo na inyong Panginoon. Ang Pasko po ay magandang balita. Ibig sabihin, pag sabi maganda, maganda talaga. Di ba? Kayo nga, pag may nakita nyo, pag may nagsabi sa inyo, may magandang balita. Bakit? May namimigay doon ng papasko si Mayor. Di ba? Agad tayong pumupunta. Kasi maganda nga eh. Kaya ang pagsilang ng ating Panginoon Kristo ay maganda. Hindi po dapat tayo malungkot. Hindi pa dapat ang buhay natin dapat laging masaya. Kasi yung pagsilang ng ating Panginoon Kristo 2,000 years ago, ito po ipagpapakita ng magandang balita sa atin. Kaya dapat laging Pasko ang buhay natin eh. Di ba may kanta nun eh, sana laging Pasko. Kasi yun po ang pinapakita po sa sangkatauhan. Ang kapanganakan ng ating Panginoon Kristo ay mabuting balita. Maganda. Ibig sabihin, sa panahon po natin ngayon na kahit po tayo ay maraming, di ba, takot dahil sa problema, huwag kang matakot. Kasi yung kapanganakan, yung pinakikita po nito ay malaking kagalakan. Alam ko po sa atin, marami sa atin ngayon, may malaking problema. Takot na paano na ako? Magpapasko pa naman. Di ba, minsan nababalitaan natin, nasunugan, namatayan. Papasko pa naman, nawala na kami ng bahay, magpapasko pa naman. Bakit ganon? Ang kapaskuhan po ay pagpapakita o nagdadala sa atin dapat o nagbibigay sa atin ng malaking kagalakan. Hindi lang basta-basta, malaki. Huge joy. Kaya pag tayo, di mo sabi, Pastor, malungkot kasi nga, oo po, wala po tayong problema doon, pero dapat daigin ng kagalakan mula sa ating Panginoon, ano mang problema natin. Kasi nga, may pag-asa. May tiyak na pag-asa mula sa ating Panginoon. Kaya dapat meron tayong kagalakan kahit tayo ay may problema. Lahat naman tayo nagkakaproblema eh. Ang mahalaga lang, yung kagalakan, nadadaig yung problema dahil mas binibigyan mo ng pahalaga yung kapanganakan, yung magandang balita, yung kagalakan mula sa ating Panginoon. Dapat po natin malaman na ang Pasko ay nagbibigay ng kaaliwan. Alam mo, last message natin,
Madali tayo na madali. Christmas rush, traffic, something, bili ng ganito. Nagdadala po ito ng kapaguran, nagdadala ito ng mga alalahanin o ng mga bagay sa buhay natin. Pero sabi ni Lord, ang kapanganakan ko ay kaaliwan sa lahat. Dapat maaliw tayo, dapat masaya tayo. Tingnan mo yung katabi mo. Masaya ba? Nakikita ba yung Pasko sa buhay niya? Di ba? May problema tayo niyan. Di ba? Kasi nga ang Pasko ay nagdadala sa atin ng kagalakan, kaaliwan sa ating lahat. At ang kahalagahan ng Pasko ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa atin at pagtupad sa Kanyang mga pangako. Kasi pangako niya talaga na iligtas ang sangkatauhan at yun ay naganap sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo nung ipinanganak. Kasi po sa lumang tipan sinasabi na po yan na yung kapanganakan ng tagapagligtas. Kaya mga Israelita, ganun na lamang ang kanilang pagnanais na dumating na yung sinasabi ng propeta na darating na yung tagapagligtas ng mga Israelita at ng sangkatauhan. At dumating na po yun nung ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. Kaya pag tayo po nagse-celebrate ng Kapaskuhan, dapat inaalala natin unang-una yung tapat si Lord. Ang katapatan ng pangako niya ay tunay na nangyayari sa atin. At ang Christmas o Gospel, nag-i-involve po ito ng salvation, nag-i-involve po ito ng sanctification o glorification. Balikan po natin, sabi po dito, tagapagligtas, Kristo na inyong Panginoon. Tagapagligtas. Kaya yung Pasko, nagpapakita po ito ng pagliligtas sa lahat ng tao. Kasi nga tayo, wala tayong mapupuntahan kundi kaparusahan. Kaya nga namatay si Kristo para sa atin. Hindi pwede mamatay si Kristo na hindi siya isinilang. Ang nakikita nyo? Kaya nga dapat isilang si Kristo upang mamatay. Kung hindi siya nagkatawan tao, hindi siya mamamatay kasi Diyos nga siya. At ang pangalawa, saan? Sanctification. Dumating siya para baguhin ang buhay ng lahat ng tao. Sino po dito yung binabago na ng Diyos ang buhay niya? Amen! Ibig sabihin, nagaganap yung tunay na kapangyarihan ng Kapaskuhan sa Kanya. At ang uling, glorification. Lahat tayo po ay mag-glorify ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Kung paano ikararangal ang pangalan ni Jesus, ganun din po tayo. Kaya po kung paano ka tumugon sa Pasko ay tumutukoy kung ano ang iyong mararanasan sa muli niyang pagbabalik. Kung paano ka tumutugon o paano mo binibigyan ng pahalaga ang Pasko, diyan mo titignan ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Kasi kung hindi ipinanganak si Jesus, walang pagbabalik. Tama po ba? Kaya nga ipinanganak siya. Kung sa kapanganakan pa lang, hindi mo na ipapakita yung pagsamba mo, hindi mo ipinapakita yung pananampalataya mo about sa pagsilang ng Panginoon, hindi mo makikita maganda ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Kaya ngayon pa lamang dapat tayo bilang mananampalataya na naniniwala sa pagsilang ng ating Panginoong Kristo, hindi naman to myth eh. Hindi to sabi-sabi lang o kwentong kalye o upuan lang sa may kwentuhan sa kanto lang. Hindi, kundi ito po'y pinatunayan ng mga nagsasaliksik mismo ng mga tao nakasaksi na ipinanganak ang ating Panginoong Kristo. Kung babalikan po natin yung ating sinabi po dito sa ating verse kung saan manggagaling sa Bethlehem, sa Haring David. Bakit po kailangan sabihin to? Alam niyo po, marami po kasi nagke-claim that sila yung Jesus. Ano? Kahit nga dito sa atin, sila na daw yung Jesus. Kaya po sinasabi to, minsan kasi po marami po ang nanliling lang na ito na si Jesus, ganyan na. Kasi po, bakit? Dapat malaman po natin yung origin na ang Messiah o yung tagapagligtas ay manggagaling sa lahi ni David. Kaya binanggit po dito na sa Bethlehem panlugar, napakaliit na pong lugar lang yan. Para malaman natin yung tunay na manggagaling sa lugar na ito at nangyari po iyon. Na ito talaga yung tunay na Jesus na isisilang dahil nanggaling sa Bethlehem at sa lahi ni Haring David. Kaya hindi po tayo naliligaw. Na tunay na ating sinasampalatayaan, ito yung talaga yung sinasabi ng mga propeta na mangyayari. Na ito po yung tagapagligtas, the Messiah, the chosen King. Kaya dito makikita natin, dapat ang ating Jesus, ang ating tiyak na pag-asa, dapat nating siyang sambahin. Amen? Kaya sabi ko po sa inyo, ngayon pa lang dapat, alam nyo na, sinasamba natin. Kaya po ang mensahe ng Panginoon, Jesus is our sure hope, worship Him, o si Jesus ang ating tiyak na pag-asa, sambahin siya.
kung sa kapanganakan pa lang, hindi na natin siya sinasamba, paano natin naharapin yung kanyang pagbabalik? Hindi nyo ba minsan naisip natin yun? Kung ngayon pa lang sa kapanganakan, we're not worship Him, paano na yung pagbabalik niya? Kasi kung ipinanganak si Jesus, naniniwala ba kayo natiyak din ang pagbabalik ng ating Panginoon? Amen. Kung naniniwala kang ipinanganak si Jesus, maniwala ka 101% babalik siya. Kasi kung hindi siya babalik, pinanganak siya eh. Kaya po sinasabi po dito sa Hebreo 13:15, kaya patuloy tayong maghandog ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Sa pamamagitan ni Jesus. Ito ang mga handog na nagmumula sa mga labi natin na nagpapahayag ng pagkakilala natin sa Kanya. Alam niyo po ba, ano po ba ibig sabihin ng worship o pagsamba? Hindi lang po ito yung kumakanta ka, sumasayaw ka kay Lord. Worship po yun, it's an act of worship. Ano po ba yung tunay na pagsamba? Ang pagsamba ay tugon sa Kanya, ay tugon kung sino ang Diyos, ano ang Kanyang ginagawa, kung ano ang Kanyang ginagawa, at kung ano ang Kanyang gagawin. Past, future, and present tense. Kilala ba natin ang Diyos na sinasamba natin? Kaya nga sabi dito, pagkakilala natin sa Kanya, sa Hebreo 13:15, yung ba sinasamba mong Diyos ay kilala mo? Yung po mahalaga. Kasi kung kilala mo siya, lalo mo siyang sasambahin because of yung kanyang katangian na makapangyarihan, mabuti, punong-puno ng pag-ibig. At ang pangalawa, yung kanyang ginawa sa'yo. Nagpapasalamat ka ba sa Diyos? Sinasamba mo ang Diyos kapag may mga bagay na kamangamang ginagawa sa'yo ng Diyos? At yung kanyang gagawin pa, na alam mo na kahit magkamali ka ngayon, patatawarin ka ni Lord. Ano man ang mangyari sa buhay mo, meron kang buhay na walang hanggan, na kaya ka iligtas. Kaya nga, ang pagsamba natin, hindi lamang po ngayon, hindi lamang po noong nakaraan, kundi maging ang inaharap, sinasamba natin siya. Amen? Yun ang ating pagsamba. Minsan, pagsamba natin kapag marami lang tayong bonus. Sino may nakatanggap na dito ng bonus? Di ba? Kaway-kaway. Di ba? Saya-saya natin. Lord, thank you. Paano pag wala na? Paano na pag... Di ba? Paano yung mga walang bonus, walang trabaho? Paano na? Hindi. Kasi ang pagsamba natin ay ang Diyos. Ang pagsamba natin, yung ginagawang mabuti sa atin ng Diyos. Yung gagawin pa ng Diyos na kamangha-mangha at mga mabubuting gawa pa na gagawin sa atin ng Diyos, yun ang pagsamba natin. Hindi lamang po, sabi ko sa inyo, hindi naman po kanta lang po tayo. Hindi ko po inaano po yung kahit sayaw-sayaw tayo, wala po tayo. It's an act of worship. Pero nakakalimutan po natin yung pinakamaganda na kailangan na pag-worship sa ating Panginoon. Alam niyo po ba, the best being of Christian is how we worship God. Doon po makikita ang santunay na Kristiyano kung paano siya sumamba sa Diyos. Kaya nga, minsan nakakalungkot, maraming Kristiyano, pagdating sa pagsamba, hindi mo makikitaan. Ipagpunta pangalan sa church, ayaw na niya, kinatatamaran na paano yung pagbabalik ng ating Panginoon Kristo? Paano mo magiging kagalakan sa'yo ang pagbabalak? Kung dito pa lang, hindi mo kayo nagagalak na. Mag-worship kay Lord. Kaya nga dapat, sa pagsamba, kailangan natin ng pagsuko. Kaya marami po hindi nakasamba kay Lord dahil sa pagmamataas. At sinasabi po ni Lord yan, ibabaksak ko ang mga taong mapagmataas, ngunit ang magpapakumbaba ay aking itataas. Ano po yung sinasabi sa Biblia po dito? Bakit kailangan sa pagsamba sa pamamagitan ng pagsuko? Sabi po sa Mateo 2:3-4, kaparehas din po kasi ito ng Lucas, pero umano lang po tayo sa Mateo para mas iba yung pagkakasabi. Sabi po dito, nang mabalitaan ito ni Herodes na nabagabag siya, at pati na rin ang mga buong Jerusalem, kaya pinatawag ni Herodes ang lahat ng namamahalang pari at ang mga tagapagturo na kautusan at tinanong sila kung saan isisilang ang Kristo. Kilala niyo ba si Herodes? Huwag po kayo magpapangalang Herodes sa anak niyo. Opo, bakit po? Kasi si Herodes po, kanyang pagiging hari, kahit anak kita, kung magiging threaten yung pagiging hari ko, papatayin ka. Pinapatay niya po. Maging ang kanyang asawa, pinapatay niya kasi threaten sa kanyang pagiging hari. Maging kanyang mother-in-law, pinapatay niya. Kaya kung sino man tao magte-threaten sa kanyang pagiging hari, patay. Kaya ganito po nangyari. Nung nalaman ni Herodes, may darating daw na isang hari, isisila o threaten niya. Si hari siya eh.
nabagabag siya, natakot siya. Ba, hindi po pwede yan. Ako lang ang hari dito. Ano po sinasabi sa atin ng Panginoon? Ang tunay na pagsamba, pagsuko sa anumang pinagmamalaki mo. Anumang meron kayong pagiging hari mo, suko mo kay Lord yan. Kaya dapat makita natin na ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo, hindi alam ni Herodes eh. Ang kapanganakan ni Jesucristo ay para maramdaman ni Herodes ang pag-ibig ng Diyos. Para mapatawad siya sa kanyang kasalanan. Hindi alam kasi ni Herodes yun eh. Kasi si Herodes punong-puno ng insecurity, punong-puno siya ng kasalanan. Kaya yun nagpapatigas sa puso niya. Kaya yung, may ipapanganak na isang hari, puntahan niya yan, papatayin natin yan. Alamin niyo kung saan. Kasi nga bakit? Walang pagsuko eh. Alam mo sa atin, ganito rin eh. Kaya hindi natin masamba si Lord ng tunay. Hindi natin siya ma-worship. Kung tunay talagang tiyak siyang pag-asa sa ating buhay. Bakit? Marami tayong bagay sa buhay natin ang hindi pa natin isinusuko. Tama? Lord, hindi pwede ito sa akin to eh. Hindi pwede. Lahat ng lugar sa buhay mo, kailangan mong isurrender kay Lord. Hindi mo siya mawa-worship hanggat hindi ka sumusurrender kay Lord. Hindi natin masasamba sa Jesus hanggat walang pagsuko sa Kanya. Kaya pag tayo lumalapit sa Kanya, Lord, nagpapakumbaba po ako sa inyo, sinusuko ko ang lahat, patawarin niyo po ako sa lahat ng ginawa ko. Si Herodes, hindi po yun ang nangyari. Threaten sa kanyang pagiging hari, threaten sa kanyang pag-upo doon sa lugar nila, threaten doon sa power na hawak niya, papatayin ko itong haring ito. Kaya ang tunay na pagsamba mo sa pamamagitan ng pagsuko sa lahat ng ating buhay. Hindi nyo napapansin yun? Kaya hindi natin ma-worship ng tunay si Lord. Bakit? May party pa rin sa buhay natin. Lord, akin to. Wala kang pakialam dito. Ito lang pwede yan, yung gusto ko. Pero yung mga bagay na para bataan si Herodes, hindi po pwede, threaten sa akin to. Dito ako masaya, dito ako maligaya, hindi ko pwede ibigay sa'yo. Hindi po natin makakayang sambahin ng si Lord hanggat hindi tayo sumusurrender. At sa pamamagitan ng pagsuko ng ating kaalaman. Ano po sinasabi sa Mateo 2:5 and 6? Sumagot sila sa Bethlehem na sakop ng Juda. Dahil ganito ang sinulat ng propeta, ikaw Bethlehem sa lupain ng Juda, hindi ka huli sa pangunahing bayan ng Juda, dahil magmumula sa iyo ang isang pinuno na magsisilbing pastol ng mga mamayan kong Israelita. Alam niyo sa Mikas 5:2 sinasabi rin po ito sa Lumang Tipan na magagaling sa Bethlehem yung tagapagligtas, yung mga tagapayo ng mga Israelita. Kaya noon pa lang sinasabi na bakit po dito kailangan yung pagsuko lalo sa kaalaman. Alam niyo po ba itong mga pari at namamahalang sa kautusan? Alam nila. Alam na may darating na tagapagligtas. Alam nila na isisilang na tagapagligtas ang Israelita. Pero ang sabi nila, hindi pwede. Mas busy ako sa mga religious, sa mga bagay na ganito. Ito po, hindi nila kayang isuko. Pari ako eh. Ba't ako pupunta ron? Alam ko ang kautusan. Bakit hindi ako, ba't ko hanapin? Matalino ako eh. Nakuha po ba natin? Unless hindi po natin kaya isuko, yung anumang meron talino tayo, lalo talino po ng mundo, hindi po natin kayang sambahin si Lord. Hindi po. Unless hindi po tayo nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos at sabihin mo, Lord, wala akong maipagmamalaki sa iyo. Maging pari man ako po alam ang kautusan, wala akong magagawa unless, Lord, hindi ako susuko sa iyo. Lalong-lalo na yung kaalaman ko. Alam niyo po, nakakalungkot, marami po sa matatalino. Tanongin mo sa mga abogado, wala po silang alam patungkol po sa ating Panginoong Hesus. Maging mga scientifico, mga scientists, di sila po naniniwala sa ating Panginoon. Kaya nga unless hindi po kayo natin isusuko ang ating talino, hindi po natin mararanasan yung bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hindi po natin mararanasan ang pagliligtas ng Panginoon. Hindi po natin mararanasan ang kapayapaan ng Panginoon. Hindi po natin mararanasan na tayo'y mapupunta kung saan nandoon ang ating Panginoon Jesucristo. Kundi tayo mapaparusahan, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Marami po sa ating mga ganyan, na kahit po sila ay matalino pagdating po sa karunungan ng Diyos, wala po silang alam. Dapat sila unang-unang magganap sa ating Panginoong Jesucristo, ang pare, tsaka yung namamahala sa kautusan. Pero sila dead ma lang.
Hindi sila nabagabag na, ay darating na ang hari. Ano tayo? Kailangan natin manumbalik sa Panginoon, magsisiwala. Kasi nga alam nila yung kanilang kinalalagdan, pari sila, namumuno sila sa kautusan, sapat na yon para sa ikalugdan ng Diyos. Pero hindi nga. Kailangan pa rin ng pagliligtas ng Diyos at kailangan ng sangkatauhan ang ating Panginoong Kristo. At dahil alam nila, ito lang, walang puso. Kaya po sa pagsamba natin, hindi lang po ito. Kailangan po yung puso. Ano po sinasabi sa Mateo 15:7-9? Mga pakitang tao, tamang-tama ang sinabi ng Diyos tungkol sa inyo sa pamamagitan ni Isaias. Iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lamang nila. Ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin sapagkat ang itinuturo lang nila ay mga utos lang ng tao. At alam niyo mga Pharisee, mga Pariseo, mga pari, ano lang yan, mga paghimbabaw lang po yan, kahit lagi sila sinasabi ni Jesus. Kasi nga bakit? Yung kanilang itinuturo, hindi base sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi base ito sa nasasabi ng ating Panginoon, kundi puro labi lang, walang gawa, walang puso. Kaya sabi mo sa katabi mo, gamitan mo ng puso pagsamba mo. Kasi minsan puro ganito tayo eh. Hindi, masaya ang awitin eh. Hindi, nakakaya. Sabihin nila nga, doktor ako, sasayaw-sayaw ako dito, papalakpak ako. Hindi, hindi na issue rito yung anong kanalalagayan mo. Ang issue rito kung paano mo sasambahin ng Diyos. Amen? Kung paano ipapakita, ano man meron ka, o ano man talino na meron ka, ibinigay yan ng Diyos, ibinabalik mo lang yan sa pagsamba mo sa Kanya. Kasi minsan tayo, di ba, lalo na pag naka-Amerikana na, yan, baka sabihin na lang, di ba, lalo na yung asawa ni David, yung haring David, nung nagsasayaw si David, galit na galit yung asawa niya. Sabi nung asawa niya, hari ka pa naman, sumasayaw ka. Ano nangyari? Sabi ni Lord, pinarusahan yung asawa niya. Kasi nga, hindi naman patungkol to kay hari. Hindi ito patungkol kung ikay mayaman, hindi ito patungkol kung ikay matalino. Ito ay patungkol kung paano mo siya sasambahin na espiritu at katotohanan, lalo na po sa kaalaman natin. Kasi kailangan natin i-worship lagi sa lahat ng bagay na pinahahalagahan natin. Dahil sa pagpapakumbaba sa pamamagitan ng pagsuko ng ating pagkukunwari. Ito pa, isa pa. Napakaganda. Ano po sabi sa Mateo 2:7 and 8? Nang marinig ito ni Herodes, palihim niya ipinatawag ang mga tao galing sa silangan at inalam kung kailan talaga nila unang nakita ang bituin. Pagkatapos, pinapunta niya sila sa Bethlehem, ibinilin niya sa kanila, lumakad na kayo at hanapin mabuti ang sanggol. At kapag nakita nyo, balitaan nyo ako agad upang makapunta rin ako at makasamba sa Kanya. Bigyan diin po natin yung huli. Kapag nakita nyo, balitaan nyo ako agad upang makapunta rin ako at makasamba sa Kanya. Sa tingin po, yun po talaga ang nasa puso ni Herodes. Gusto niyang makita, gusto niyang malaman kung saan kasi papapatay niya. Kaya sa ating pagsamba, hindi kailangan yung katulad ni Herodes, nagkukunwari, sasambahin ko si Lord, pero iba yung hidden agenda mo. Hindi pwede kay Lord yan. Kaya ang tunay na pagsamba, kailangan walang pagkukunwari. Hindi po pwedeng, alam ni Lord yung puso natin. Hindi ko po sinasabi, ginukondem po natin ng isa't isa. Hindi po. Alam po ni Lord kung ano yung laman ng puso natin, kung ano yung motibo mo. Kaya hindi po pwede, pupunta ako sa church, magsasamba ako, pero wala akong bagong damit, magpapasko, hindi na lang. Ano ba yung pagpunta mo? Pagkukunwari lang ba? Habang masaya ka, nag-worship kay Lord, pero ang dami mong hindi pinatatawad, ang dami mong kaaway. Hindi ko yung mabangong samyo sa harapan ni Lord. Lord, I love you, Lord. Pero paglabas mo, minumura mo yan. Asa yung tunay ng pagsamba? Pagkukunwari po yun. Di ba? Lalo sa mga magulang. Sa mga anak, ganun din. Pag nasa church, ang babae, pahala mo, mga hindi makapasok pinggan. Pagdating sa bahay, may gera. Israel tsaka Hamas. Nagkukunwari ba tayo? Parang si Herodes? Dapat wala pong ganun. Ang tunay ng pagsamba, walang pagkukunwari. Ano po sinasabi po dito? Kasi po ang tunay na pagsamba nagdudulot ng kagalakan. Ano po sabi sa Mateo 2:9-10? Pagkatapos sila marinig ang bili ng hari, umalis na sila habang sila naglalakbay, muli lumitaw ang bituin na nakita nila sa silangan at lubos ang kanilang kagalakan. Nanguna sa kanila ang bituin hanggang makarating sila sa kinaroroonan
ng sanggol. Bigyan po lagi natin ng Diyos, yung lubos ang kanilang kagalakan. Kaya pag tayo po tuwing po ating ipinagdiriwang ang Kapaskuhan, dapat puno tayo ng kagalakan. Kasi alam natin may pag-asang dumating. At ang tiyak na yung pag-asa dumating, hindi po ito yung mga sana all. Hindi ganon. Kasi yung tiyak na pag-asa ito, talagang sure. Hindi lang para lang sa Kanya, kundi para sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Kaya hindi mo papasabi, sana all. Hindi, para sa lahat talaga to. Kaya may puno tayo ng kagalakan. At ang maganda rito, ang tunay na pagsamba ay hindi maitatago. Kaya pag tayo sumasamba, kailangan masaya eh. Kaya nga, kahit ang ating kinakanta, medyo malungkot, pero nakatawa, masaya ka eh. Bakit? Kasi ang binibigyan mo ng tunay na pagsamba, nagbibigay ito ng kagalakan. Pwedeng tears of joy po yun. Ang saya-saya ng awitan, saya-saya ng celebration natin. Kung nakangiwi kang gano'n. Ano yun? Diba? Kasi nga tunay na kagalakan, yung tunay na pagsamba, walang pagkukunwari, masaya ka. Kasi nga mabuting balita ang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya ako nalulungkot ako pag marami pong Kristiyano nagwo-worship nakasimangot. Saka ganun pa, ay pumalakpak. Ang saya-saya ng kantahan, ang palakpak nasa bulsa. Huwag tayong ganun, huwag tayong magkunwari. Kung alam mo na yung sinasamba ay nagbibigay talaga ng tunay na kagalakan, lumalabas po yun sa ating katauhan. Tingnan mo yung katabi mo. Masayang-masaya ba? Ha? O malungkot dahil ngayon wala pang pambigay. Kaya nga sabi ko sa inyo, Christmas is all about Christ. Huwag po tayong padala. Kasi ang pangalawa po, kung tunay ang ating pagsamba sa Diyos, pangungunahan tayo ng Diyos. Katulad na sinasabi dito, nanguna sa kanila ang bituin hanggang makarating sila sa kinaroroonan ng sanggol. Ang tunay na pagsambang walang pagkukunwari, makikita mo pinangungunahan siya ng Diyos. Hindi niya pinangungunahan ng Diyos, nasa likod lang si Lord, hindi. Hindi dapat ganun. Ang walang pagkukunwari, dapat si Lord ang nasa unahan, nakikita mo, talagang ginagay ni Lord to. Yun ang walang pagkukunwaring pagsamba. Kasi kung patuloy po nating ang Diyos ay nasa likuran natin, hindi pwede. Nagkukunwari ka, you claim to be Christian, pero sino pa nasusunod? Kaya nga, Panginoon at tagapagligtas eh. Minsan nangyayari, tagapagligtas, wala na yung Panginoon eh. Nangyayari, pahingi noon na lang. Lord, bigyan niyo ako ng bagong sapatos, bigyan niyo ako ng bagong cellphone, bigyan niyo ng ganito. Nasaan na yung Panginoon? Naging pahingi noon na lang. Walang pagkukunwari tayo. Alam naman ni Lord, kaya ibigay yan eh. Lalong-lalo na, giving nga eh. Kaya ibinigay ng Diyos sa kanyang bugtong ng anak, pagbibigay. Pero dapat, ang pagbibigay dapat sa pagsamba sa tunay na Diyos. Ito yung pangalawang point natin. Ano po sinasabi sa Mateo 2:11-12? Pagpasok nila sa bahay, makita nilang isang sanggol at ang inang ito si Maria. Lumuhod sila, ito po yung tatlong mago. Lumuhod sila at sumamba sa sanggol. Nilabas din nila at hinandog sa sanggol ang mga dala nilang ginto, insenso at pabangong mira. Nang pauwi na sila, binalaan sila ng Diyos sa pamamagitan ng isang panagip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ano mo makikita po natin dito kung bakit pagbibigay sa pagsamba sa tunay na Diyos? Sino po ang binigyan ng pagsamba ng tatlong wise man, na tatlong mago? Si Jesus. Hindi po si Maria. Hindi po si Jose. Hindi po yung bituin na naging guide nila, kundi yung tunay na Diyos, Jesus. Kaya yung Christmas dapat nakafocus kay Christ kasi yung tunay na Diyos. Ngayon tayo, pag wala kang bagong sapatos, ang lungkot na ng Pasko. Pag wala kang bagong damit, mga kabataan, di ba? Christmas party, wala kang bagong damit. Ang lungkot mo. Dapat hindi, kasi ang tunay na pagsamba mo kay Christ. Amen? Marami tayong Diyos-Diyosan eh. Lalo sa buhay natin ngayon, lalo na pag magpapasko, kailangan bago. Pero yung buhay mo, hindi naman bago, luma pa rin. Kasi nga, ipakita natin na ang bagay na ibinibigay lalo natin sa Panginoon, hindi lang basta-basta. Ano may binigay na regalo dito? Ginto, insenso, pabangong mira. Hindi ito basta-basta. Mamahalin po ito. Pero pag kay Lord, di ba? Lord, pupunta ka mga 10:30. Pag yung, alam na, patapos na. Lord, yung pag-aambagan na, Lord, nawawala ka na, pupunta ka ng CR, bababa doon, kunyari may kausap. Pagdating kay Lord,
Para ano tayo magbigay. Pero itong wise man, bakit? Kasi hindi pa nga sapat yung pagbibigay na yun na mamahalin eh. Kasi alam nila, mas higit pa sa kayamanan na ibinigay ng Diyos Ama ang ating Panginoon. Amen? Amen! Ay, sa tabi mo, sa katabi mo, magbigay ka na mamaya. It's all about giving. Pero hindi po sila sabi materially, di ba? Pero makikita po natin yung, ano ba yung Pasko, kundi sambahin natin yung tunay na pagsamba ang Diyos. Kasi lalong-lalo na po sa atin, di ba? Yung pagsamba natin ay hindi talaga sa tunay na Diyos eh. Kaya itong tatlong wise man, napakaganda ng halimbawang ibinigay. Nandun si Maria pero hindi sinamba. Nandun si Jose, hindi sinamba. Maski in between, hindi sinamba. Maging si Herodes, ano sinabi ni Herodes? O bumalik kayo, pag nakita nyo na, bakit? Hindi sila natakot. Hari yun ha. Pwede silang patayin noon. Oh. Sinabi lang ng panahon umuulan, ay hindi na ako mag-church. Hindi hari yun ha. Sinabi lang ng katawan mo nakahiga, malamig ngayon, hindi mo na ako pupunta ng aking temple group tsaka church. Ang dami natin mga bagay na hindi natin isinusuko, lalong-lalo na po yung pagsamba sa ating mga priority. Ayan, yung pinahahalagahan. Ano mo? Pagsamba sa ating mga hanap buhay. Hindi ko po sinasabing masama ang maghanap buhay. Ano po? Ang masama, ipinagpapalit natin ang hanap buhay kay Lord. Alam niyo po kung bakit ganon? Sinasamba na natin ang hanap buhay kaysa kay Lord, sa ating Panginoon. Ito pa mapatindi sa mga Kristiyano. Alam na ni Lord yan. Nakakaintindihan na kami ni Lord. Sino nakaka-relate? Di ba? Alam na ni Lord yan, mag-o-overtime ako, tsaka may pasok ako ng linggo. Dapat even yung ating hanap buhay, ibigay natin kay Lord yan. Pagsamba sa ating oras. Lalo na, sabi nung last week, ang mga Filipino time. Pag sinabing alas 10, ano oras pumupunta? Ha? Wala pa akong tinuturo sa inyo, ha? Baka sabihin nyo, Pastor, tuturo ka. Wala akong ganun, ha? Dapat maging sa oras, hindi lang po sa church, maging sa ibang bagay. Kasi maging sa hanap buhay, sabi nga, maghanap buhay kayo na parang ako ang amo nyo. Maging sa oras din, maging sa ating hanap buhay. Wala yung post natin. Magliwaliw tayo, standby, walang gagawin. Hindi ganun. Kasi nga pagsamba sa Diyos, maging sa oras, maging sa pag-aaral. Sino mga estudyante dito? Pakitaas ang kamay. Baka nawala mga estudyante, ha? Wala kayong mga regalo mamaya. Taas po mga estudyante. Di ba? Dapat maging pag-aaral, maging worship nyo kay Lord yan. Ang nakakalungkot din ganito. Kasi kailangan ko mag-aaral na mabuti. Kaya hindi mo ako pwede pumunta kay Lord. Hindi mo na ako pwede mag-devotion. Hindi pwede ako muna mag-ano. Asan na yun si Lord? Hindi ba kayo naniniwala na pag kayo inunan mo si Lord, bibigyan kayo ng mataas na grado ng Panginoon? Pag inunan nyo si Lord sa inyong hanap buhay, hindi kayo i-bless ni Lord. Kapag hindi nyo inuna si Lord sa inyong mga oras, hindi kayo i-bless ni Lord sa time nyo. Hindi nyo kilala si Lord pag gano'n. Kasi pag kilala natin si Lord, maging sa plano natin, maging sa relasyon natin, lahat ng aspeto ng ating buhay dapat priority si Lord. Amen? Ang mahirap ganito eh. Gusto natin sumunod sa term natin si Lord. Dapat tayong sumunod sa term ni Lord. Yun ang tunay na pagsamba. Kasi ang sinasamba mo, tunay na Diyos eh. Hindi ito Diyos-Diyosan. Lord, mamaya ako pupunta ha. Maintindihan mo yun. Hello? Kinausap mo Lord sa gano'n. Di ba? Panginoon, hindi mo na ako magbibigay sa church. Alam mo na may bibili na akong bagong ngayon. May bagong labas, latest na cellphone. Yung battery, sa likod nilalagay. Hindi dapat, alam natin yun, bisan lahat ng Kristiyano dyan po tayo na-fail. Bisan ako rin po. Marami tayong pinahalagan pero hindi natin alam na nagiging Diyos-Diyosan na natin. Dapat ang tunay na pagsamba, sabi nga ng mga wise men, sa Diyos lamang. Kasi kung ano ang pinahalagahan mo, nandun ang puso mo. Naniniwala po kayo doon? May kasabihan, di ba? May kasabihan, minsan nasabi po sa salita ng Diyos, kung nasa na ang kayamanan mo, nandun ang puso mo. May kwento nga po doon eh. Ano yung kwento po doon sa kayamanan? Hindi niyo po alam. May isang lalaki po nananakbo, binaril. Tinamaan po sa likod. Buhay pa rin. Nanakbo pa rin nung binaril doon sa binte.
buhay pa rin. Yung binaril sa likod, buhay pa rin. Nung binaril po sa pitaka, doon namatay. Bakit po? Yung puso niya nasa kayamanan po. Doon. Nakawa niyo ba? Kala ko nag-guess niyo eh. Totoo po yung ano yung pinahalagaan po natin, nagiging Diyos-Diyosan natin. Kaya yung maging priority natin, ang ating Panginoon, i-worship mo siya, priority mo. Pag Sunday para kay Lord, hindi na nga whole day ang pagsamba natin eh. Hindi na nga 5 oras ang temple group eh. Ang pagbabasa nga ng Bible, sabi mo pa, pag may time ako Lord, tsaka lang ako magbabasa. Pag may time, di ba, ganon? Hindi, ang tunay na pagsamba ay sa tunay na Diyos, hindi sa mga Diyos-Diyosan. Sabi mo sa katabi mo, huwag sa Diyos-Diyosan. Sa tunay na Diyos. Ang Kapaskuhan ay tunay na pagsamba kay Jesus. Because Christmas is all about Christ. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At panghuli po, kailangan ng pagbibigay ng pagsamba na maibahagi sa iba ang tiyak na pag-asa. Alam niyo po, hindi mo mawawala, alam mo sa mga Pilipino, di ba, yung pagbibigay. Napakaganda na pong ano na po natin, kaugalian ng mga Pilipino po yan, yung hindi tayo naging maramot. Kasi totoo naman, kaya nga tayo binibless ng Lord para maging blessing sa iba. Tama po ba yun? Kaya nga po binibless tayo ni Lord to be a blessing to others. At ang pinakamaganda at nakakalimutan ng mga Kristiyano, yung pinakamagandang regalo. Ano po sinabi sa Lucas 2:17 to 18 and 20? Ito po ang sinabi. At isinalaysay nila ang mga sinabi sa kanila ng anghel tungkol sa sanggol. Nagtaka ang lahat na nakarinig sa sinabi ng mga apostol. Bumalik sa parang ang mga apostol na labis na nagpupuri sa Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita na ayon nga sa sinabi ng anghel. Isinalaysay po. Alam niyo po yung sinalaysay? Sinabi. Ayan po ang pinakamagandang kailangan po nating irigalo. Lalo na po kung yung may mga inaanak tayo, bigay po natin opportunity. O inaanak, ito yung regalo mo ha. Pero may gusto ko bang pinakamagandang regalo na maibigay ko sa'yo? Siyempre, mga oo naman. Ninong, ninang. I-share po natin yung mabuting balita. Ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa tao. At bilang mga sumasampalataya, yung pag-asa na natanggap nyo. Sino nakatanggap na tiyak na pag-asa ng Diyos? Pakitaas ang kamay. Pakitaas po kamay. Yung pong iba, hindi pa rin tiyak? Hindi nga po, seryoso ako. Kasi kung tiyak, itataas mo yung kamay mo. Sino po yung tiyak na may pag-asa sa buhay? Amen. Ibig sabihin, meron kang pag-asa na pwede ibahagi sa iba. Tama po ba? Ibahagi natin. Kasi yun po ang pinakamaganda eh. Kaya nga po ang Panginoon hindi pa bumabalik eh. Dahil nga marami pa pong mga tao na hindi sumasampalataya sa Kanya. And this is the opportunity. Ito yung Christmas. Maraming magbe-bless sa'yo, maraming pupunta sa bahay mo, maraming makikikain sa bahay mo. Pero ang pinakamaganda ibibigay natin, yung pag-asa, yung tiyak na pag-asa, ito ang ating Panginoon. Kaya nga si Jesus ang tiyak na pag-asa, sambahin natin siya. Amen? Ang pagpapakita ng pagsamba ay pagbabahagi ng pag-asang tinanggap natin. Sabi ko po sa inyo, huwag po tayong mahiya. Makita lang po yung testimony natin kung paano tayo binago, kung paano nakita sa atin yung tunay na Diyos na buhay, ay hindi na po kailangan kabisaduhin nyo po ang Bible. Kung meron naman po tayo yung mga ginagamit po sa ating pagpapatanggap, kumuha lang po kayo. Nandyan lang po, free po yan. Kaya po, ang pinakamagandang regalo sa atin ng Panginoong, ng Diyos Ama, ang ating Panginoong Jesus. Ang pinakamagandang tinanggap natin na priceless ang ating Panginoon. Amen? Naniniwala po kayo doon? Amen! Kaya nga itong Kapaskuhan, dapat masaya tayo eh. Kasi nga may tiyak tayong pag-asa. At pangalawa, alam natin yung kanyang pagbabalik. Kaya pag ipinanganak si Jesus, may pagbabalik. Yun ang ating assurance. Yung talaga makikita natin yung pagbabalik niya na lalo magiging ganap ang ating pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi sino ba hindi magiging masaya? Sino hindi magiging excited? Kaya hindi ko po sinasabi na wag po tayo magregalo. Hindi ko po sinasabi na wag po kayo magbigay. Ang sinasabi po sa atin ng Panginoon, wag maalis sa atin yung essence, yung talagang kahulugan ng Kapaskuhan sa buhay natin. Kasi tayong bilang mga mananampalataya, tayo yung mga ilaw at asin,
tayo magbigay ng ilaw, tayo magpalasa sa mundong ito na wala ng lasa at wala ng pag-asa. At ang Kapaskuhan, ayun ay pagpapakita ng katapatan at pag-ibig sa atin ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Amen? Kaya nga ipinanganak si Jesus dahil sa pag-ibig niya sa atin eh. Praise God. Tayo po lahat ay yumuko para po tayo manalangin. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin, Lord God. Salamat po. Tunay nga po ang kasinungalingan ng kaaway. Na kami ay tumutok sa mga material things. Tumutok kami sa mga nawawala, nababago. Lord, pero bilang mananampalataya, bilang lingkod mo, bilang naniniwala sa kapanganakan ng aming Panginoong Hesus, hindi kami nakatutok sa mga naglalaho, kundi nakatutok kami for eternal values, Lord God. Ito yung pag-asa ng galing sa inyo. Lord, hindi ito yung exact date, yung 25 ng kapanganakan nyo. Pero ang eksakto, Panginoon, bilang sumasampalataya sa inyo, na naniniwala kami na ipinanganak kayo para kami iligtas, para kami mabago, at higit sa lahat, makasama kayo kapag kayo binigyan ng karangalan na ng Diyos Ama. Lord, ilagay niyo sa puso namin yung katapatan niyo, Panginoon. Sa tuwing aming isa-celebrate ang Kapaskuhan, lalo namin kayong dapat sambahin, lalo namin kayong dapat pasalamatan, lalo dapat namin ipakita na tunay kami, Lord God, ay tunay na sumasamba sa inyo na walang pagkukunwari. Na buong puso kami sumasamba sa tunay na Diyos, hindi mga Diyos-Diyosan ng mundong ito o maging ang aming sarili na ginagawa na naming Diyos. Kung Lord, binibigyan namin ng pinakamataas na pagsamba ang aming Panginoong Hesukristo. Lord, salamat po sa mensahe mo ngayong umaga sapagkat hindi ang regalo, hindi ang pera, hindi yung mga bagong bagay ngayon, Panginoon, kundi kayo, ang aming Panginoong Hesus na ipinanganak upang kami iligtas, upang kami baguhin, upang kami makasama sa walang hanggan. Lord, salamat po sa ipinakita ng pag-ibig ng Diyos Ama, sapagkat ipinakita mo na tunay mo kami minamahal at tunay mo kami, Panginoon, kinakalinga sa lahat ng oras. We give you glory, we give you honor and highest praise to your name alone. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa pagkakataon.